Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Naku. Delikado po ito. Alam nyo, ito yung mga bali-balita nung nakaraan. Bago pa lang si Bongbong Marcos, di ba? Napabalita na si Lisa Marcos pala ang nag-a-appoint sa mga departamento ng gobyerno. Natandaan nyo yan? Pati sa AFP, pati sa PNP. At dininay nga niya yan, di ba? Ni Lisa Marcos. So, totoo kaya ang sinasabi ni Amy Marcos na ang gobyerno ngayon, ang nagpapatakbo ay Araneta at Romualdez. Hindi si Bongbong. Ay, ano si Bongbong? Puppet lang? Parang tau-tauhan lang? Kung ganyan po ang totoong nangyayari sa ating bansa, napakamalas talaga. No? Noong mga nakaraang dekada, nagsimula kay, sabihin natin, kay Cory, no? O, natapos na yung people power, nagsimula kay Cory. Sinuwerte na tayo noong nagkaroon tayo ng Tatay Digong. Sinuwerte na eh. Palain mo, minalas na naman ang Pilipinas. Nung naupo itong si Bongbong, minalas na naman tayong mga Pilipino. No? At napabalita pa, sinabi ni BP Sara, ang gumagawa ng budget ay si Romualdez at si Saldico. Dalawa lang. Si Tamba lang at si Saldico. So ano yung silbi ni Bongbong Marcos kung si Tamba lang ang nasusunod? So pwedeng may katotohanan itong sinasabi ni Senator Amy. At nung nakaraan lang sa kanyang interview, sinabi, tinatanong kasi ng media na kamusta po ang relasyon nyo ni Mr. President? Nagkakausap ba kayo? Ay hindi kami nagkakausap. Maraming humaharang sa kanya. Ibig sabihin, parang pinagbabawalan si Amy Marcos, parang bawal siya lumapit kay PBBM, lalo na pag nasa Malacanang si PBBM, parang hinaharang si Amy Marcos, bawal lumapit. Ano? Bakit? Dahil kinokontrol talaga nila si Bongbong Marcos para sila ang mamuno, sila ang magpatakbo ng gobyerno. Ganun ba yun? Dahil siguro alam nyo na, polboronic ang ginagawa yata, talagang buti hindi pa na-overdose, ano? Pinapakain yata ng pulburon para laging solve. At sila na yung talagang magpatakbo ng gobyerno, mag-asikaso ng budget. So, itutuloy po muna natin itong sinasabi ni Amy Marcos. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Nako. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Payo ni VP, magpalit na raw ako ng apelyido. Sagot ko, Inday, hindi ko kailangan magpalit ng apelyido. Marcos ako. I'm me. Ako ay ako. Ako ay si Amy Marcos. At kapag Marcos ka, hindi ka makikipag-alyansa sa mga politikong nagbintang, nagdiin, at umapi sa iyong pamilya. Hindi mo kakainin ang isinuka mo para lamang sa politika. Hindi ganyan ang legasiya ng aking ama. Imported na ang bigas, imported pa ang hustisya, kaya malinaw. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. No. Kaya tandaan, ako ay ako. I'm me. I may isip, I may salita, I may gawa. Number 39 sa balota, Amy Marcos. Alright. Kayo po ang mag-isip. Balansehin nyo, himay-himayin nyo. Magmuni-muni po kayo. May katotohanan kaya ang sinasabi ni Amy Marcos na ang gobyerno ngayon ay ang nagpapatakbo ay si Araneta
at Romualdez. Hindi ang ating presidenteng si Bongbong Marcos. Sa aking pananaw po, medyo may katotohanan ito. Saka matagal na tong nababalita eh. Na ang nagpapatakbo talaga dalawa eh. Hindi si Bongbong eh. Matagal na po ito. Sa isang banda naman, inililigtas lang ba ni Amy Marcos yung kanilang pangalan, kanilang apelyido? Parang ayaw niya lang bang madamay? At ginagamit niya ba ito sa kanyang kampanya? Pero sa mga nabalita dati, no? Meron po akong nahanap dito no. Ito. Ito po yung pag-deny. Kasi umuugong na po na si Lisa Araneta Marcos ang tunay na nag-a-appoint. Di ba't umugong yan mga last quarter ng 2022? Panahon yan ng mga pag-a-appoint Panahon, no? At umugong na si Lisa Marcos talaga ang nag-a-appoint. Hindi ang presidente. No? So, panoorin po natin ito. Hi, this is Lisa and I'm walking in the PSG compound. I just want everyone to know that I have nothing to do with ISAP. I don't know the people involved. I have nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you. Okay? So I hope this is clear for everyone. Right, Demi? Can you please disseminate this to everybody because I'm sick and tired of people using my name. Yes, okay, thank you very much. Ayan Bye. Dininay, pinasinungalingan na hindi raw siya nakikialam sa mga appointment. No? Di ba? Parang umugong yan malakas ang ugong yan Si Lisa Marcos ang nag-a-appoint, hindi ang presidente. So, may may katotohanan po itong sinasabi ni Amy Marcos At itong video na po ito, ayan may petsa po ito January 7, 2023. Noong nag-uumpisa pa lang ang 2023, umugong na yan na si Lisa Marcos ang nag-a-appoint sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga departamento, sa AFP at sa PNP. Tapos, naalala ko yung hearing, investigasyon ni Bato de la Rosa doon sa PDEA Leaks. Diba? Nakunan pa ng CCTV camera yung pagkausap kay agent, Agent Morales, kung saan sabi nung kausap sa telepono ay nangangamoy PDEA chip, parang gano'n, o PNP chip na baka i-appoint yung kumakausap kay Agent Morales. At narinig pa natin yung sinabi na LAM, ang LAM po is LAM, short for Lisa Araneta Marcos. Di ba? Naalala nyo yung PDEA Leaks na yan, yung investigasyon dyan? At yung sinabi ni BP Sara na ang gumagawa ng budget ng Pilipinas ay dalawa lang. Si Romualdez at si Saldico. Si Bongbong Marcos. Hindi talaga siya yung nasusunod. No? Si Romualdez ang nasusunod pagdating sa budget. Patay tayo dyan. Sa aking palagay, mukhang tatlo sila. Mukhang slight, hindi ako naniniwala. Pero mukhang totoo, Sa aking tansya, mukhang tatlo sila. Kaya lang, kumbaga, kanya-kanya ng parte ng trabaho. Kasi, malalaman natin sa mga investigasyon, sa hearing sa mga Senado, yung pagkuha ng pera sa PhilHealth. Doon sa investigasyon ni Bongo,
sa health kasi si Bongo eh. Lumabas doon no, sa presidente ng PhilHealth na inutusan siya ni Bongbong Marcos. Naalala nyo yon? Wala na yung presidente ngayon ng PhilHealth, nag-resign na yon. Si Bongbong Marcos ang nag-utos sa kanya na kunin yung magkano na nga yun, ilang billion yun, 90 billion, di ba? Ngayon, pwede rin naman na inutusan siya ni Lisa Marcos. Bongbong, sabihan mo nga yung presidente ng PhilHealth na kukunin natin yung kukunin ko yung 90 billion. Pwede rin ganun. So, medyo mahirap, no? Mahirap. Pero sinasabi ko rin na may katotohanan itong sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang dami na pong nagsabi niyan, ang dami na nag-post niyan, at umugong na yan. 2023 pa. 2023 hanggang sa 2024, 2025 na. Ito na yung mga nadadagdag na impormasyon doon sa Marites, sa chismis na yon, sa bali-balita na mukhang napagtutugma-tugma na natin na mukhang may katotohanan. Parang ang say lang dito ni PBBM parang kaunti lang. Konti lang. Ang talagang may malaking parte sa pagpapatakbo ng ating bansa, ng gobyerno, ay itong si Araneta at si Romualdez. Parang sunod-sunuran, parang walang magawa si PBBM, parang siyang puppet. Sabi ko nga, napakamalas talaga ng Pilipinas. At ngayon, lintik ang mga politiko ngayon. Grabe kong magnakaw. Anong sabi ni Ted Filon? May sinabi po si Ted Filon. Ang saswapang sa pera. Swapang sa pera. Hanggang dito na lang po. Sa ngayon, yan lang po muna ang ating balita. Maraming salamat sa inyong lahat. See you po next time. Bye-bye.